Ang passport na ito ay peke, pero nag-green ng scanner sa JFK International. Pinirmahan ng border agent at pinapasok ng lalaki. At kung tinatanong mo kung bakit, kasi gumastos ng mga kriminal na gumawa nito ng halos $2 million para sa kagamitan at naglaan ng 6 na buwan para perpektuhin ang bawat detalye. Mula sa holographic seals na ginagawa sa clean rooms hanggang sa mga machine-readable zones na kinocompute gamit ang custom na algorithms. Hindi ito yung mga peking yung lolo. Hindi ito yung mga maklabing style na fake ID. Sila ay mga technical na henyo na nagpapatakbo ng industrial na operation. Ngayon, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman kung handa ka na, back to the video. 6 na buwan ng maaga, isipin mo ang loob ng isang criminal na data farm. Pumasok ka sa isang lugar na mukhang tech startup pero krimen ang pinatatakbo. Hanay-hanay ng high-end computer ang tumatakbo 24/7, mga screen na nag-i-scroll sa walang katapusang listahan ng mga pangalan, petsa ng kapanganakan at numero ng pasaporte. Hindi ito basement hacking ng isang binatilyo. Isa itong industrial scale identity harvester center. Pero bago pa man maabot ang mga criminal genius na ito ang printing press, ang unang ginagawa nila ay kumukuha ng identity ng isang tao. Tulad na lang ni Sarah, isang madalas na lumipad na pasahero na nakatanggap ng convincing na email na mukhang update mula sa airline. Isang click lang at isang mabilis na pag-login at biglang ang buong travel identity niya kasama ang detalye ng pasaporte ay binenta na sa dark web. Nagsisimula ang operation sa tinatawag ng mga security expert na breach economy. Kapag nakapasok na mga hackers sa airline database o government system, sistematikong kinukuha nila ang kompletong identity profiles gamit ang SQL injection tools. Para itong digital lockpick na niloloko ang database para ibunyag ang lahat. Isang matagumpay na breach sa isang malaking airline ay pwede nang maglabas ng halos 500,000 passport number overnight. Hindi basta-basta nilalagay ng mga kriminal ang mga nakuwang datos sa dark web na parang yard sale. Pinapadaan nila ito sa identity verification software, yung ginagamit din ng mga bangko para ayusin at i-category ang mga file. Imagine mo na lang na ito ay isang quality control para sa mga ninako na identities. Samantala, mayroong mga server rack na tumatakbo sa climate control rooms na nag-iimbak ng terabytes na personal na data. May mga whiteboard na may mga pricing charts na kung saan kinakategory at sinusuri ang mga American identities. Ang bawat premium identity ay binibenta sa halos $1,500 bawat isa at ang mga government employee naman na may security clearance ay $5,000. Yung mga dual citizenship at malinis na credit history maaaring umabot ng halos $15,000. Ang bumibili ng identity ang forger ay gumagamit ng Tor, ang dark web browser na nagbabounce ng koneksyon sa maraming server sa iba't ibang bansa para makapasok sa mga encrypted marketplace. Ang mga site na ito ay mukhang napaka-professional. Kumpleto sa user ratings, Bitcoin payment system at customer service. At oo, mayroong customer service para sa mga kriminal. Dito nagiging interesting ang lahat kasi ang paghahanap ng tamang identity ay parang paghahanap ng perpektong puzzle piece. Kailangan ng forger ang isang taong ang edad, kasarian at ethnicity ay halos tumutugma sa kanilang kliyente. Gumagamit sila ng facial recognition software ng pabaliktad, hinahanap ang mga ninakaw na identity na may lehitimong litrato na posibleng tumugma sa itsura ng kanilang kliyente. Talaga namang matindi ang competition dahil maraming data farm ang naglalaban-laban para sa customers at nagbabago-bago ang presyo depende sa supply at demand. Ang totoong tensyon ay iwasan ng mga hanipat ng law enforcement, mga peking marketplace na pinatatakbo ng FBI o Interpol para huliin ang mga bumibili. Paranoid ang ilang kriminal, gumagamit sila ng special na software para i-analyze ang ugali ng marketplace at hanapin ang pattern na maaring sinyalis na operasyon ng gobyerno. Pero ang mga kinuha na data ay puro 1 at 0 lang at para lokohin ng makina, kailangan ng ibang bagay. Dito nagsisimula ang pagbabago mula sa ninako na identity data tungo sa pasaporteng tatanggapin ng mga makina. At dito nagiging master forger ang isang casual criminal. Sa isa pang warehouse sa Bangkok halimbawa, ang digital workshop ay mas mukhang software development company kaysa criminal operation. Ang ninakaw na data ay masusing ini-encode sa digital DNA na pasaporte, ang machine readable zone o MRZ, yung block ng teksto sa ilalim ng data page. Sa unang tingin parang kalat lang, mga letra, numero, at less than sign, pero ang string na ito ay may hawak ng lahat ng mahalagang information sa isang standard na coded room. Ang centerpiece nila ay ang tinatawag nilang MRZ laboratory, hanay-hanay ng mga computer na tumatakbo sa custom software na nakakasilaw kahit Silicon Valley. Kasi heto ang katotohanan tungkol sa machine readable zone. Hindi ito random. Ang bawat character position ay mayroong ibig sabihin. Ang bawat digit ay konektado sa iba pa sa pamamagitan ng mathematical relationship.
Nagsisimula ang forgers sa pagre-reverse engineering ng mga lehitimong pasaporte. Gumagamit sila ng industrial scanners, yung mga ginagamit ng government para i-extract ang bawat detalye mula sa totoong dokumento. Sinusukat ang font size hanggang sa fraction ng millimeter, tinitignan ng color values gamit ng eksaktong Pantone codes, kahit ang spacing ng mga character ay sumusunod sa mahigpit na ICAO standards na nagkakaiba-iba depende sa bansa. Ang pagbuo ng MRC ay nangangailangan ng understanding ng checksum algorithm, mga mathematical formula na nagbe-verify ng integrity ng data. Parang check digit sa credit card pero mas mukhang komplikado. Ang passport number, birth date, at expiration date ay pinapasok sa mga formula para makuha ang tamang check digits. Kung may isang calculation na mali, agad-agad na ipa-flag ng airport scanners ang dokumento. Dito na pumapasok ang programming. Ang paggawa ng checksum generators ay sensitibo. Isang maling bit lang sa code, instant na detection. Kung babaguhin ng forger ang birth date pero hindi i-update ang checksum, lalabas agad ang mismatch. Ang pag-generate ng peking MRZ na pasado sa checksum validation ay nangangailangan ng isang special na software at malalim na pag-intindi sa mahigpit na formatting rules ng ICAO, ang International Civil Aviation Organization, ang UN agency na nag-set ng global standard sa disenyo ng pasaporte. Ang level ng software development dito ay talagang nakakagulat. Hindi basta craftwork lang, puro engineering, mathematics, at eksaktong pagsukat para pumasa sa mata ng makina. Gumagawa ang mga forger ng custom na programa ng Python at C++ na nagpaproseso ng ninako na identity data at nag-output ang tama sa format ng MRC. Hindi ito galing sa mga sketchy na website. Ginagawa at pinahusay ito ng in-house, sinusubok ng daang-daang beses, at pinapatakbo laban sa totoong scanners para sa stress testing. Ang sunod naman ay ang biometric profile. Para tumugma sa biometric chip sa loob ng totoong pasaporte, kailangan ng forger ang kumpletong suite ng identity data. Hindi lang pangalan at petsa ng kapanganakan, kundi pati resolution ng litrato, lapad ng iris, pagkasimetro ng muka, hanggang sa hugis ng lobes ng tenga. Gumagamit sila ng biometric data conversion software para i-tweak at i-morph ang larawan ng kliyente hanggang sa mahulog ito sa loob ng tinatanggap na envelope ng believability para sa target na bansa. Sa mga high-rated na forgery lab, madalas nakikita ng mga investigator ang custom MRG generation programs. Ang mga sopistikadong tool na ito ang nagpoproseso ng ninako na data at naglalabas ng mathematically perfect na MRC codes na nakakapaniwala sa passport readers sa buong mundo. Ang kumpletong suite ay kinabibilangan ng MRC encoding software, passport template extraction tools, font matching programs para sa microprinting, at biometric data conversion software. Syempre walang silbi ang perfect na code kung halatang peke ang physical na dokumento sa unang hawak pa lang. Bukod sa digital encoding ng MRC, ang muling paggawa ng physical na pahina ay nangangailangan ng masterclass sa security design at technology ng pagprint. Karamihan sa elite na forger ay nagtatayo ng mini government printing operation sa mga nirentahang warehouse. Pinag-uusapan natin ng $1 million sa specialized machinery at ino-operate sa surgically clean na kapaligiran. Sa isa pang facility sa gilid ng Frog, isang dating logistic hub ang naging tahimik na industrial workshop ng mga forger. Nagsusuot ang mga worker ng guantes hindi lang para sa kalinisan, kundi para hindi mag-iwan ng mga langis na pwedeng mag-smuggle ng microtext o holograms. Ang passport page ay piniprint sa isang special na paper blend na pangunahing cotton base at mayroong microscopic colored fibers na naka-embed. Ang mga ibla na ito ay nag-fluorescent sa ilalim ng ultraviolet light at nakakalat ng random sa buong pahina. Kung i-scan at ipiprint lang ito sa normal na papel, mawawala ang UV fibers. Kaya gumagamit ng mga border agent ng UV lamps para mabilis na verifikahin ng authenticity. Ang susunod naman ay ang background design na mayroong mga goulash pattern, masalimuot, magkakaugnay na linya na bumubuo ng circular, floral o geometric na hugis. Para makagawa ng mga design na ito, kailangan nila ng specially made intaglio plates na mayroong microscopic precision. Ang proseso ay nangangailangan ng matinding puwersa, makapal at vicious o tinta. Ang pinipiga sa microscopic groove sa ilalim ng thousands of pounds per square inch. Ang intaglio printing ang nag-etch ang design sa metal plates at lumili ka ng maliit na grooves. Isang deep etching process na nagbibigay ng natataking texture na nararamdaman mo kapag hinahawakan mo ang tunay na pasaporte. Pero kalahati pa lang ng kalokohan ang makakumpleto ng proseso na ito. Gumagamit din ang totoong pasaporte ng optically variable inks at ang ibig sabihin, nagbabago ang kulay depende sa anggulo at pinanggagalingan ng ilaw. Para gayahin nito, mayroong mga pigment lab, ang mga forger na mayroong spectrophotometers para subukan ng reflectivity hanggang sa nanometer level. Ang mismong pagpiprint ay ginagawa sa 2400 dpi industrial inkjet system, mga binagong commercial printer na nagkakahalaga pa kaysa sa isang Lamborghini.
Ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal ang printer na ito ay dahil kaya nilang gawin ng mga bagay na pangarap na ng home HP printer mo. Ang letra sa pasaporte ay gawa mula sa microprinting. Napakaliit ang teksto na nakalagay sa loob ng mga disenyo o border. Sa unang tingin, parang linya lang o texture. Pero sa ilalim ng magnification, lumilitaw ang microtext na naglalaman ng official na information o slogan. Ang pag-replicate ng microprinting ay nangangailangan ng printing resolutions at kagamitan na lampas mismo sa consumer grade. Ang isa pa, hindi lang yan ang kailangan lampasan. Nangyayari ang paggawa ng hologram sa cleanroom. Nagsusot sila ng suit sa cleanroom at kaaway dito ang alikabok. Isang maliit na talsik lang sa ilalim ng holographic laminate ang pwedeng magdulot ng bula o blur na sisirain ng buong pasaporte. Gumagamit sila ng laser interferometry para mag-etch ng diffraction patterns sa transparent foil. Kaya lumilika ang mga yun ng kumikislap na holographic seals na sumasayaw kapag tinitignan sa kakaibang anggulo. At dagdag pa rito, sinisilang pahina sa ilalim ng transparent laminate. Pero pati glue ay mahalaga. Kung masyadong malakas, sumisip-sip ito sa paper fibers. At kung masyadong mahina, bubulusok naman ang laminate kapag naiinit. Ang pasaporte ay hindi lamang dokumento, ito ay isang tactile na karanasan. Sinasanay ang mga border agent na madama agad ang pinakamaliit na anomaly. Ang isa sa mga labs na ito ay maaaring magsunog ng PP test prints bago makuha ang isang pasaporte na handa nilang ibenta. Subalit kahit nakaprint na ang pisikal na pasaporte, may isa pang digital lock na kailangang basagin, ang RFID chip o biometrics. Ang chip na ito na nakabaon sa loob ng cover ng karamihan ng modernong pasaporte ay hindi lamang simpleng digital ID tag. Isa itong kumpleto na naka-encrypt na data package na nag-iimbak ng biometric profile ng biyahero, ang machine-readable zone at ang digital signature na binabalidate ng issuing government. Ang paglalagay at pagpuprogram ng RFID chip ang huling malaking hamon para magmukhang kapanipaniwala ang chip. Kailangan ng mga forger na i-embed ito sa cover gamit ang RFID insertion tool. Simpleng heated press na sinasandwich ang chips at antena sa pagitan ng mga synthetic layer ng passport booklet. Subalit ang paglalagay lamang ang madali, ang pagpuprogram iyon talaga ang bangungot. Ang tunay na passport ay nilalagdaan gamit ang digital certificates na ibinibigay ng government public key infrastructure. Hindi kayang tularan ng kriminal ng mga actual na government signature, pero may puwang na pwede nilang samantalahin. Gumagamit sila ng clone chip na nakuha nila mismo sa totoong blank passport. Minsan nakaka-encrypt habang ipinapadala, minsan naman nakuha mula sa loob ng embahada gamit ang mga corrupt na insider. Sa mga pinaka-advance sa forgery lab, may nakita ang mga investigator na RFID programming station na nakakagawa ng functional counterfeit chips. Parang nakakakuha sila ng legit encryption keys, gumagawa ng biometric data conversion software, at bumibili ng specialized hardware para i-program ang blankong chip gamit ang ninako na identity information. Mahalaga din ang quality control. Sinusubok ang bawat chip gamit ang government grade scanner, yung mismong modelo na ginagamit ng international airports. Pero kahit gumana ngayon, ang isang routine security update bukas lang ang pwedeng magwalang visa sa buong batch. Kapag pasado na ang pasaporte sa inspection, sinisimula ng document aging. Ang bagong printing fresh ng passport ay mukhang kahina-hinala. Kaya ginagaya nila ang natural na pagluma. Gumagamit sila ng UV ovens para gayahin ng ilang buwang exposure sa araw. Dinudutot nila ang mga kanto ng pahina gamit ang langis mula sa tunay na balat para magmukhang hawak-hawak ito. Industrial crimpers ang ginagamit para tularan ng custom stamp. Binabalot ang mga passport ng carbon fiber para hadlangan ng X-ray scans. Sineselyuan sa anti-static bags para hindi masira ang chip. At itinatago sa loob ng mga decoy package o lumang libro, cosmetic kit, vintage VHS tape. May courier pa nga na gumagamit ng hollow-out French press. Subalit paano nga ba natutuklasan ng mga peke na ito? Sinusuri ng border agent ang pasaporte sa maraming layer ng sabay-sabay. Sa ilalim ng UV light lumalabas ang mga nakatagong fibers, inks, at watermarks na hindi nakikita sa normal na ilaw. Sa ilalim ng magnification nakikita ang mga blur o pagkakamali sa fake microprinting o goulash pattern. Tinitilt din nila ang holograms para tignan ang pagbabago ng kulay at ang mga embedded na imahe. Ang mga electronic reader ay sinusubukan ng presensya ng pagiging totoo ng RFID chip. Bine-verify naman ng MRZ scanner ang katumpakan ng checksum. Kahit ganoon, ang pagbagsak ng pinakasophisticadong criminal organization kadalasan nagsisimula sa isang pagkakamali, madalas pa nga sa tao at hindi technical. Maaaring maging kampante ang isang corrupt na insider o di kaya ay mga peke na pasaporte na pumalya sa inspection sa isang high security border o nagkumpisa ang investigation sa pinagmulan nito. Pagka-raid, lumalabas na ang buong lawak ng operasyon. Nakikita ng mga investigator ang libu-libong kompletong pekeng dokumento, industrial printing equipment na nagkakahalaga ng milyon-milyon, mga database na may daang-daang libong ninako na identity at ebidensya ng mga corruption network na sumasaklaw sa maraming bansa at ahensya. At babalik naman tayo sa JFK.
Nakatingin ng lalaking naka-business suit habang binabasa muli ng border agent ang pasaporte niya. Nag-aalangan ng scanner, dumilat ang pulang ilaw tsaka naging berde, pinirmahan ng agent ang pahina, ibinalik ang pasaporte at pinapasok siya. Ito ang lihim na digmaan na isinasagawa araw-araw sa pagitan ng mga security expert at mga peke. Bawat bagong security feature, nagtutulak sa mga forger na mag-imbento ng bagong pamamaraan ng pagnanakaw at panininlang. Kaya naman sa susunod na makita mo ang isang pasaporte, tandaan mo nga hawak mo ang isang himala ng technology. At sining na dinisenyo para protektahan ka, pero isang bagay din ang patuloy na sinusubukan ng mga kriminal na hubugin. Sa larong cat and mouse na ito, na nagkakahalaga ng 3.8 hanggang 8 billion sa buong mundo, at mahigit 40,000 na peking pasaporte na nasamsam taon-taon sa mga hangganan ng US. Walang perpekto, merong pumasa lamang ngayon. Ngayon, ikaw, ano ang masabi mo sa video namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.